Magnanakaw, Winnie. Inubos mo ang pondo para sa aming mga nagugutom. Ang hiyaw na yon ni Aling Merly ay tila isang malakas na sampal na dumampi sa aking pisini. Nakatayo ako sa gitna ng siksikang barangay hall, pinaliligiran ng mga taong binuhat ko sa aking likuran, noong kasagsagan ng baha mga taong ipinagluto ko ng lugaw sa loob ng 20 taon ko bilang barangay health worker. Ngunit ngayon, ang mga mata nilang dati ay puno ng pasasalamat ay nag-aapoy sa matinding poot. Sa harap ng entablado, nakatayo si Doña Aurora Alcantara, ang pinakamayamang babae sa aming bayan. Suot ang kanyang mamahaling perlas na tila ba nagniningning sa gitna ng aming paghihirap. Sa tabi niya ay ang kanyang anak na si Bianca, ang babaeng pakakasalan ng aking anak, na kasalukuyang may hawak na remote control. Huwag ka nang magkaila, Winnie. Hindi nagsisinungaling ang kamera. Malamig na wika ni Doña Aurora. Sa isang pindot ni Bianca, bumulaga sa dambuhalang screen ang isang video. Kitang-kita ang aking mukha sa madilim na silid ng tram-ite. Mabilis na isinisilid ang mga bundle ng pera mula sa Relief Fund Vault, patungo sa loob ng aking asul na bag. Ang bawat kilos ko sa video ay tila rasyonal, tila ba sanay, na sanay ako sa pagnanakaw. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ngunit ang mas matinding hapdi ay nanggaling sa lalaking humakbang palabas mula sa likuran ni Bianca. Ang anak ko, ang kaisa-isang hininga ng buhay ko, si Paolo. Sumuko ka na. Ako mismo ang nag-verify ng video na ito. Ang boses ni Paolo ay nanginginig, ngunit punong-puno ng panghahamak. Bilang isang senior video editor sa kumpanya ng mga Alcantara, ang kanyang salita ay tila batas sa paningin ng buong barangay. Tinitigan ko ang bawat frame, Nay. Walang edit, walang cut. Ikaw talaga yan. Bakit mo ito nagawa sa amin? Napahiya ako sa pamilya ni Bianca dahil sa iyo. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ko sa sandaling iyon. Ang 12 taon ng pagkayod ko sa ibang bansa noon para lang mapagtapos siya ng kolehiyo, ang bawat gabing hindi ko tinulugan noong nag-aaral siya ng editing. Lahat ay tila naging isang malaking biro. Ang sarili kong anak ay kasalukuyan nang nag-aabot ng kaisa-isang ebidensya upang ibaon ang sarili niyang ina. Isang matalas na rasyonalidad ang biglang gumising sa aking diwa sa gitna ng nakabibinging bulungan ng mga kapitbahay. Ang Winona na marunong manginig ay matagal na ring nabaon sa dumi ng baha. Ang nakatayo rito ngayon ay ang babaeng marunong mag-audit ng bawat pintig ng buhay sa baryong ito. Tinitigan ko ang video sa screen. Pagkatapos ay ibinaling ko ang aking tingin kay Bianca. Nakasalukuyang nakatutok ang cellphone sa akin, tila ba naghihintay ng aking pagluha para sa kanyang livestream? Hindi ako humikbi. Hindi rin ako sumigaw. Dahan-dahan kong kinuha ang aking identification card bilang BHW, ang asul na card na sumisimbolo sa dangal ko sa loob ng 2 dekada, at marahan ko itong inilapag sa ibabaw ng lamesa sa harap ni Kapitan. Bianca, check your technical logic. Panimula ko ang boses ko ay kasing linis ng isang bagong hasang processor. Ang buong barangay hall ay biglang tumahimik. Sinasabi mong walang edit ang video na ito. Logic dictates na ang isang taong may hervantim na katulad ko ay hindi kailanman magkakaroon ng ganito kabilis at regular na pulso sa kanto ng aking leeg habang gumagawa ng krimen. Look at the carotid pulse of the woman in your video. Masyadong kalmado ang kanyang puso,
para sa isang magnanakaw. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pumasok na ang mga pulis. Ang tunog ng mabilis na paglalakad ng kanilang matitigas na sapatos sa semento ay tila ba hudyat ng katarungan, ngunit hindi para sa akin. Winona Santos, you are under arrest for qualified theft at malversation of public funds. Ang malamig na wika ng hepe habang nilalagyan ako ng posas sa harap ng aking mga suki sa tram ite. Tumingin ako kay Paolo. Inasahan kong may makikita akong kahit katiting na pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakita ko lamang ay ang kanyang pagtalikod upang alalayan si Bianca palabas ng bulwagan. Ang kaisa-isang anak ko ay lumakad palayo sa akin, bit-bit ang kanyang karera at ang huwad na dangal ng mga alkantara, habang ako ay kinakaladkad patungo sa dilim. Manood kayo ng mabuti, Maribel, pabulong kong wika kay Pilar na kasalukuyang hindi tumitigil sa pag-broadcast sa kanyang cellphone. Dahil sa gabing ito, sinimulan niyo ng isara ang pinto ng inyong kaligtasan. Sisiguraduhin kong ang bawat bite ng kasinungalingang ito ay babalik sa inyo ng may kasamang interes. Habang isinasakay ako sa loob ng mobile ng pulis, naramdaman ko ang unang patak ng ulan, isang paalala na sa ilalim ng bawat dambuhalang baha may mga katotohanang sadyang hindi kayang lunurin. Ang digmaan ay kasalukuyan pa lamang na nagre-reboot ang bawat patak ng tubig sa Madam Winona may bisita. Pumasok si Bianca. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting vai na kasing puti ang Winnie. Nin'emnay panimula ni Bianca ang kanyang. Tinitigan ko si Bianca ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang kumpiyansa ay tila isang basong kristal na sadyang ipinapakita ang kanyang tunay na kulay. Bianca, hãy kiểm tra việc kiểm tra kỹ thuật của bạn. Nếu bạn không muốn làm điều đó, bạn sẽ không thể kiểm tra được vấn đề của mình. Sinasabi mong hawak mo ang kalayaan ko. Logic ra lệnh na ang bawat dokumentong pinirmahan ko nung araw ng kasal ay dumaan sa isang may chủ đám mây na ako mismo ang magtiklop. Ang bawat property ng mga Villamor ay kasalukuyan nang nakalok sa ilalim ng aking quần xã sinh vật. Napatigil si Bianca. Tôi không thể làm được điều đó khi nói lớn về việc tôi không thể làm điều đó. Nagsisinungaling ka hawak namin ang tự gốc. Các tự gốc nằm trong tay tôi. Sagot ko, habang dahan-dahang inilalabas ko ang isang maliit na device mula sa aking bunsa na sadyang ting hindi. Hinarap ko si Paolo. Ang aking anak ay tila isang rebultong ting hindi makagalaw. Paolo nhìn vào các tập tin sa máy tính bảng ni Bianca. Hindi mo kailangang maniwala sa akin, kailangan mo lang maging rasyonal. Pinuksan ni Paolo ang may timbang ni Bianca, nang mabasa niya ang bawat chochwet ni Bianca kay Doña Aurora. Tungkol sa pag-aagaw ng pondo, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang pag-aalinlangan ay tuluyang naging pait at puot. Tita, sinabi niyo sa akin na kinuha ni nanay ang pera para sa kanyang sarili ang pabulong na wika ni Paolo habang tinititigan niya si Bianca ng may matinding pandidiri. Tất cả chỉ là kịch bản thôi. Paolo ang malamig kong hirit. Ang kaisa-isang taong may plano para sa iyong kinabukasan ay ang babaeng sadyang itinaboy niyo sa gitna ng baha. Nang các cuộc kiểm toán vẫn chưa hoàn tất, Paolo, bulong ko haba. Đây là một yếu tố quan trọng đang khiến cho việc mua đồng hồ thông minh trở nên khó khăn hơn, là một cảnh báo khẩn cấp cho máy chủ Casa Isang và sau đó tiến hành nghiên cứu. Dự án Blackbird của An Naningkit
ang aking mga mata habang tinititigan ko ang anak ko. Ang digmaang ay tinghindi na lama. Hindi ang panginginig ng aking mga daliri sa harap ni Mateo ang nagdidikta sa daloy ng gabing ito, kundi ang isang nagyayelong rasyonalidad. Ang bawat piraso ng kasinungalingan na binuo ni Lando ay parang isang sirang sirkito delikado, hindi mahulaan at sadyang desperado. Habang nakatitig ako sa mga mata ni Mateo Rojas, naisip ko na ang lalaking nag-abot sa akin ng kamay noong nasa Iloilo pa ako ay isa palang kengken na naghihintay na mabulok ang aking imperyo. Pero nagkamali siya. Sa mundong binuo ko, ang bawat utang ay may katumbas na resibo. At ang sa kanya ay kasalukuyan ko ng ina-audit. Mateo, let's be professional. Panimula ko, ang boses ko ay kasing talas ng isang surgical blade. Sinasabi mong ikaw ang bagong may-ari ng lahat. Logic dictates na ang isang abogadong sadyang nag-audit ng buhay ko ay hindi kailanman magtitiwala sa akin ng walang nakatagong agenda. I didn't just audit the company, I audited your soul. Napatigil si Mateo. Ang kanyang mapagmataas na niti ay dahan-dahang naglaho na palitan ng isang nakapang-ingilabot na pagkabigo. Anong sinasabi mo, Trining? Ang bawat dokumento na pinirmahan mo para sa hostile takeover na ito, may nakatagong clause of bloodline na ako mismo ang nag-draft. Inilipat ko ang bawat asset sa pangalan ni Paolo, hindi bilang isang tagapagmana ng mga Villamor, kundi bilang ang nag-iisang creditor na may legal na karapatan sa lahat ng ari-arian niyo. In short, Mateo, you didn't just fail, you just made yourself a legal hostage to my son. Naramdaman ko ang matinding huwakam. Kasiyahan nang makita ko ang mukha ni Mateo na unti-unting namumutla. Ang lalaking akala niya ay kanyang nilalaro ay siya palang kanyang katapusan. Sa isang mabilis na kilos, ipinakita ko sa kanya ang screen ng aking tablet, kung saan makikita ang real-time data ng bawat transaksyong illegal na ginawa niya sa nakalipas na mga buwan. Pulis NBI. Hiyaw ko habang ang mga opisyal ay mabilis na pumasok sa loob ng gusali. Ang tunog ng pagpihit ng posa sa kanyang pulso ay naging huling nota sa dula ng kanyang katraydoran. Habang kinakaladkad siya palabas, hindi ako lumingon. Ang bawat hakbang ko sa sahig ay punong-puno ng otoridad na hindi na kailanman muling mayayanig. Pagdating ko sa recovery room kung nasaan si Nanay Adela, sinalubong ako ng isang mapayapang atmosfera. Ang kanyang hininga ay malalim ng bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang himno ng tagumpay. Katarungan na ang tawag nito, pabulong kong wika habang hinahaplos ko ang kanyang pisngi. Ngunit sa gitna ng aking pasasalamat, isang hindi inaasahang tunog ng pagpihit ng pinto ang narinig ko. Pumasok si Paolo, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha at pagsisisi. Mapatawarin niyo po ako. Nalinlang lang ako ni Papa. Lahat ng dokumentong pinirmahan ko peke pala. Hindi ko po alam na kayo ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Tinitigan ko si Paolo ng matagal. Ang aking rasyonal na isipan ay nakaramdam ng isang matalas na kurot sa dibdib. Ang pagpapatawad, Paolo, ay hindi isang libreng regalo. Ito ay isang proseso na kailangan mong patunayan. Pero sa ngayon, manatili ka sa tabi ng lola mo. Ang digmaan ay tapos na. Pero ang pagbuo muli sa ating tahanan ay ngayon pa lamang magsisimula. Ang cliffhanger ay ang tunog ng isang text message mula sa aking private server sa Paris.
Warning, the person who really stole the research is still out there, and she is currently watching you from the hospital parking lot. Naningkit ang aking mga mata. Ang tunay na ahas ay kasalukuyan pang nagtatago sa dilim. Hindi ang lamig ng hangin sa gabi ang nagpapadaloy ng pangamba sa aking mga ugat, kundi ang rasyonal na pag-unawa na ang isang ahas ay laging nagtatago sa dilim upang hintayin ang tamang pagkakataon na sumakmal. Habang nakatayo ako sa tapat ng bintana ng aking silid sa ospital, pinagmamasdan ko ang itim na SUV na nakaparada sa sulok ng parking lot. Walang ilaw sa loob, walang paggalaw. Ngunit ang kanya presensya ay tila isang dambuhalang question mark sa aking audit, isang banta na hindi ko maaring balewalain. Madam T, kailangan nating umalis. Hindi ligtas ang mga bata rito. Ang boses ni Geronimo ay umalingaw-ngaw sa aking earpiece. Ang kanyang tono ay punong-puno ng tensyon. Ang hacker na nag-access sa Phoenix Hot Patent ay hindi si Mateo. The IP address is bouncing, pero ang source ay nanggagaling mismo sa loob ng ospital. Logic dictates na ang isang traidor ay laging babalik sa pinangyarihan ng kanyang krimen. Malamig kong tugon habang dahan-dahan kong isinusuot ang aking trench coat. Geronimo, i-divert mo ang lahat ng security personnel patungo sa main lobby. I want them to think that I'm fleeing through the front exit. Pero, Madam, ang mga bata, Joaquin and Jada are safe. Sadyang inilipat ko na sila sa isang secured transport unit kanina pang alas 6. I-activate mo ang empty nest protocol. Madiin kong wika bago ko tinanggal ang aking earpiece at pumasok sa madilim na pasilyo patungo sa parking lot. Ang bawat hakbang ko ay kalkulado. Sa ilalim ng aking coat, hawak ko ang kaisa-isang device na mag-o-override sa electronic locks ng sasakyang nagmamasid sa akin. Habang papalapit ako, narinig ko ang mahinang tunog ng isang kanta na pamilyar sa akin. Isang lullaby na kaisa-isa lang ang nakakaalam. Sa langit, ang ganda sa lupa ang dusa. Ang boses na yon. Hindi ito boses ng isang estranggero. Ito ay boses ni Belen, ang pinsan kong akala ko ay nakulong na sa nakaraang kabanata. Belen, tawag ko sa gitna ng kadiliman. Akala ko ba ay nasa kulungan ka na? Sinasabi mong ginamit ka lang ni Theodora, pero heto ka. Patuloy pa rin naglalaro sa kanyang kumpas. Mula sa likuran ng SUV, lumabas si Belen. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ngunit bakas sa kanyang pisingi ang mga pasa na tila ba mula sa isang matinding laban. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang kaisa-isang hard drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban sa mga Villamor. Ang drive na akala ko ay nawala na sa apoy. Hindi ko piniling maging traidor. Trinidad, hiyaw niya ang boses ay pumipiyok sa gitna ng pait. Sabi nila, kapag ibinigay ko ang drive na ito, palalayain nila ang nanay ko. Pero nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano nilang ginawang basura ang bawat buhay na inialay natin sa kumpanyang ito. So bakit ka pa nandito? Malamig kong tanong habang dahan-dahan akong lumalapit. Dahil ang tunay na may-ari ng mga Villamor assets ay hindi si Theodora. At hindi rin si Mateo, wika ni Belen, habang dahan-dahan niyang iniaabot ang hard drive. Ang taong nasa likod ng lahat ng ito ay si Attorney Rodrigo, the lawyer who saved you. Siya ang mastermind sa pagpatay kay Don Severino, at siya ang nag-utos sa akin na manmanan ka.
Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang aking rasyonal na pag-iisip ay tila isang dambuhalang sirkito na biglang nag-short circuit. Ang abogadong itinuring kong kaisa-isang katuwang sa katarungan ay siya palang kaisa-isang banta na kailanman ay hindi ko na-audit. Bakit mo ito ginagawa, Belen? Ano ang kapalit? Ang buhay ni Paolo, pabulong niyang wika. Kung hindi kita pagtataksilan, kukunin nila ang kaisa-isang hininga ng iyong anak. Bago pa man ako makasagot, isang nakabibinging tunog ng preno ang umalingaw-ngaw. Isang itim na sedan ang mabilis na huminto sa harap namin at bumaba mula roon si Attorney Rodrigo. Hawak niya ang isang baril na nakatutok sa amin ni Belen. Ang audit ay tapos na. Trinidad, ang baritonong boses ni Rodrigo ay punong-puno ng kawalang awa. Masyado kang naging matalino sa iyong mga plano, pero nakalimutan mong sa mundo ng mga Villamor, ang katarungan ay nakabase lamang sa kung sino ang may hawak ng baril. Ang cliffhanger ay ang pag-flash ng pulang ilaw sa aking smartwatch, ang Dead Man Switch, na sadyang inilagay ko sa kaisa-isang account na hawak ni Rodrigo. Rodrigo, check your bank balance. Malamig kong wika habang nakangiti ako ng mapanuyang. In-audit ko ang bawat huling hininga ng iyong mga transaksyon. At sa sandaling, pindutin ko ito ang bawat sentimong ninakaw mo ay magiging abo na rin. Hindi ang ingay ng mga baril ni Rodrigo ang nagpapabilis sa tibok ng aking puso, kundi ang isang nagyayalong rasyonalidad sa bawat transaksyon ng buhay, ang kaisa-isang asset na hinding-hindi ko ipagpapalit ay ang katarungan para sa aking anak. Habang nakatitig ako kay Rodrigo, ang lalaking inakala kong arkitekto ng aking tagumpay, ngunit siya palang may hawak ng mitsa ng aking pagkawasak, hindi ako nanginig. Ang Wednesday na martir ay matagal na ring nabaon sa limot. Ang kaharap niya ngayon ay ang reynang marunong mag-format ng kaisa-isang traidor na pilit na sumisira sa kanyang imperyo. Trinidad, let's be professional. Wika ni Rodrigo, ang kanyang boses ay punong-puno ng mapanuyang otoridad. Ang dulo ng kanyang baril ay hindi man lang nanginginig habang nakatutok ito sa aking dibdib. Ang bawat hakbang mo ay sadyang bahagi ng aking plano. I used your brilliant audit skills to eliminate the Villamors. Now that they are out of the way, ang tanging natitira na lang na sagabal sa aking paghahari sa kumpanya ay ikaw. Hindi ako sumigaw. Sa halip, dahan-dahan kong inilabas ang aking tablet at inihaharap ang screen sa kanya. Isang live feed ang lumitaw ang kanyang sariling opisina sa Makati na kasalukuyan ng pinalilibutan ng mga pulis. Attorney Rodrigo, check your own technical audit. Malamig kong tugon, ang boses ko ay kasing talas ng isang surgical blade. Sinasabi mong ginamit mo ako. Logic dictates na ang isang abogadong sadyang nagnakaw ng kumpanya ay laging nag-iiwan ng digital trail. Habang abala ka sa pag-scout sa akin ngayong gabi, ang kaisa-isang server mo sa Makati ay kasalukuyan ng hinahalungkat ng NBI. You didn't just steal my legacy. You just provided the evidence for your own life sentence. Nanlaki ang mga mata ni Rodrigo. Ang kanyang kumpiyansa ay tila isang basong kristal na biglang nadurog. Nagsisinungaling ka ligtas ang aking server. Tingnan mo ang monitor, utos ko. Biglang nag-flash ng kulay lila ang screen ng kanyang tablet. Ang bawat files na kanyang ninakaw mula sa patent ni tatay hanggang sa mga bank transfers
ay kasalukuyan ng nag-u-upload sa public portal ng Department of Justice. Ang kanyang power na akala niya ay walang, hanggang ay kasalukuyan ng nagiging abo sa harap ng buong bansa. Naramdaman ko ang isang matinding kwa. Kasiyahan nang makita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ngunit bago pa man makapagsalita ang abogado, isang malakas na tunog ng pagbihit ng pinto ang narinig namin mula sa bodega. Pumasok si Paolo, ang aking anak, na may hawak na isang itim na folder. Ito na po ang huling piraso ng ebidensya, wika ni Paolo. Ang kanyang boses ay punong-puno ng paninindigan malayo sa batang inakala kong nalinlang na mga Villamor. Ang liham na ito mula kay Don Severino, "It was addressed to you, but Rodrigo intercepted it 6 years ago." Nakasulat dito ang tunay na account number ng kaisa-isang yaman na sadyang inilaan niya para sa amin. Tiningnan ko si Rodrigo. Ang lalaking ito na akala ko ay katuwang ko sa katarungan ay siya palang kaisa-isang pader na naghihiwalay sa akin sa katotohanan ng aking ama. "Rodrigo, you're done," malamig kong wika habang isinasara ko ang aking tablet. Dahan-dahan siyang inaresto ng mga NBI officers na kanina pa nakatago sa labas ng bodega. Habang kinakaladkad siya palabas, hindi siya tumigil sa pagsigaw ng mga sumpa, ngunit pinaliwala ko siya. Ang kaisa-isang tagumpay na hinihintay ko ay kasalukuyan ng nagre-reboot sa loob ng aking puso. Niyakap ko si Paolo. "Salamat, anak." Ang katarungan ay hindi ibinibigay ito, ay itinanim natin sa gitna ng dumi ng kanilang kasinungalingan. Paglabas namin ng bodega, sinalubong kami ng mga reporters. Ang bawat camera ay nakatutok sa amin. Ngunit ang kaisa-isang boses na maririnig nila ay ang boses ng isang inang muling nakabawi sa kanyang dangal. Ang pamilyang Villamor at si Attorney Rodrigo ay kasalukuyan na ring hinaharap ang hatol ng batas. Ang bawat sentimong ninakaw nila ay ibabalik sa mga manggagawang pinagsamantalahan nila. Wika ko sa mikropono nang may matatag na tindig. Ang cliffhanger ay ang tunog ng pag-vibrate ng aking relo. Isang notification mula sa aking server sa Paris. Warning: the Phoenix Heart patent is currently being accessed by an unidentified user from the location of the Villamor mansion, and the biometrics match is Doña Teodora. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Akala ko ay tapos na ang lahat, ngunit ang kaisa-isang babaeng nasa loob ng bilangguan ay mayroon pa palang paraan upang sirain ang aking kinabukasan mula sa kailaliman ng kanyang selda. "Geronimo! Mateo," wika ko habang tinititigan ko ang nagdidilim na langit ng Manila. Ang digmaan ay hindi pa pala tapos. Ang kaisa-isang ahas na akala ko ay wala na ay kasalukuyan palang naghahanda para sa huling kagat. Hindi ang lamig ng hangin sa loob ng bodega ang nagpapabigat sa aking damdamin, kundi ang isang nagyayalong rasyonalidad. Ang bawat pagtataksil ay may katumbas na resibo, at ang bawat traidor ay may kaisa-isang bitag na sadyang nakalaan para sa kanila. Habang pinagmamasdan ko si Geronimo, ang lalaking inakala kong kalasag, ngunit siya palang naghahasa ng patalim para sa aking likuran, hindi ako nakaramdam ng pagod. Ang Wednesday na marunong magmakaawa ay matagal na ring nabaon sa dumi ng nakaraan. Ang nakatayo rito ngayon ay ang renang handang i-format ang bawat anino na sadyang pumasok sa kanyang system. Trinidad, let's be professional. Wika ni Geronimo, ang kanyang baritonong boses ay tila isang malambing na lason sa loob ng tahimik na bodega.
Sinasabi mong in-audit mo ang bawat sirkito ng kumpanya ko. Logic dictates na ang bawat kontratang pinirmahan mo ay may nakatagong clause na pabor sa akin. I don't just own your logistics, I own your freedom. Isang matalas na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang dahan-dahan kong inilalabas ang aking tablet. Walang bahid ng takot ang aking mukha. Sa halip, ang kislap ng aking mga mata ay kasing talas ng isang bagong hasang surgical blade. Geronimo, check your own technical audit. Muli malamig kong tugon habang mabilis na tumatakbo ang aking mga daliri sa screen. Sinasabi mong hawak mo ang bawat asset ng T-Empire. Well, in-audit ko ang bawat bank transfer mo sa Singapore. Ang master key na ibinigay mo sa akin nung nakaraang buwan, sadyang nilagyan ko yan ng isang logic bomb. Ang bawat pag-access mo sa account ko ay kasalukuyan nang nag-u-upload ng iyong sariling digital fingerprint patungo sa server ng National Bureau of Investigation. Nanlaki ang mga mata ni Geronimo. Ang kanyang kumpiyansa ay tila isang basong kristal na biglang nagkaroon ng dambuhalang bitak. Nagsisinungaling ka, ang server ko ay naka-encrypt. Ang bawat encryption ay may kaisa-isang master key at iyan ang kaisa-isang bagay na hindi mo na-audit madiin kong hirit habang inihaharap ko sa kanya ang video feed ng kanyang sariling opisina. Nakita namin ang mga pulis na kasalukuyang kinukumpiska ang bawat hard drive at dokumento ng kanyang ilegal na operasyon. You didn't just breach my security, Geronimo. You just provided the forensic evidence for your own life sentence. Naramdaman ko ang isang matinding huwakam, kasiyahan nang makita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat. Ang kagalang-galang na abogado ay tuluyan nang nadurog sa harap ng kanyang sariling kasakiman. Bago pa man siya makapagsalita, pumasok ang mga pulis at mabilis na nilagyan ng posas ang kanyang mga pulso. Habang kinakaladkad siya palabas, hindi siya tumigil sa pagsigaw ng mga sumpa, ngunit binaliwala ko siya. Ang slap face ng katarungan ay hindi nanggaling sa aking kamay, kundi sa katotohanang sadyang in-audit ko ang bawat anino na nagtangkang sumakal sa akin. Nang maiwan akong mag-isa sa bodega, naramdaman ko ang paghinto ng kaba sa aking dibdib. Ngunit bago pa man ako makahinga ng maluwag ang aking earpiece, ay muling tumunog. Isang boses na hinding-hindi ko makakalimutan, ang boses ng aking ina na inakala naming patay na. Trinidad. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagkakulong ng mga traidor. Mayroon pang isang sikreto sa ilalim ng asyenda ni Don Severino sa Iloilo. Isang lihim na naguugnay sa iyong ama at sa mga Villamor, sa paraang hinding-hindi mo pana-audit. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang digmaan ay hindi pa pala tapos. Ito ay nagpalit lamang ng dimensyon. Ang kaisa-isang piraso ng nakaraan na akala ko ay wala na, ay kasalukuyan pa lamang na nag-re-reboot sa loob ng isang lihim na vault sa Iloilo. Ang cliffhanger ay ang tunog ng mabilis na pag-vibrate ng aking relo. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na may markang Project Black Box. Ang huling pirma ay hindi nasa papel Trinidad. Ito ay nasa loob ng iyong sariling dugo. Naningkit ang aking mga mata habang tinititigan ko ang nagdidilim na langit. Ang laban ay kasalukuyan pa lamang na nagsisimula at sa pagkakataong ito, ang kaaway ay wala na. Sa aking kumpanya, ang kaaway ay kasalukuyan
nang naghihintay sa kailaliman ng aking sariling pagkatao. Hindi ang malamig na hangin ng Iloilo ang nagpapahina sa aking mga tuhod habang binabagtas ko ang masukal na daan patungo sa asyenda ng mga Villamor, kundi ang isang matalas na rasyonalidad. Ang bawat lihim na ibinaon sa ilalim ng lupa ay laging may dalang hininga ng kasinungalingan. Sa gitna ng kadiliman ng bodega, tinitigan ko ang aking smartwatch. Ang timer ng aking audit ay patuloy sa pagtakbo, isang digital na mitsa na hindi ko kailanman inakalang kailangan kong harapin. Kung ang katarungan ay nangangailangan ng pagsasakripisyo ng aking sariling dugo, upang mabuksan ang kaisa-isang vault na ito sisiguraduhin kong sa gabing ito. Ang bawat Villamor na nagtangkang magtago sa dilim ay tuluyan ng malalantad sa liwanag. Madam Trinidad, ang pundasyon ng asyenda na ito ay sadyang idinisenyo na may reinforced steel. Hindi ito basta-basta mabubuksan ng kahit anong mechanical force ang ulat ng aking lead engineer, habang nakatutok ang kanyang flashlight sa dambuhalang pintuang bakal na may ukit ng sagisag ng mga Villamor. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong inilabas ang kaisa-isang vial na nakuha ko mula sa mga labi ni Doña Teodora, isang sample ng dugo na sadyang kinuha ko noong kanyang pag-aresto. Check your biometric logic wicker ko habang inilalapat ko ang vial sa sensor ng pinto. Ang vault na ito ay hindi lamang protektado ng code. Ito ay protektado ng isang genetic lock. Tanging ang dugo ng mga Villamor lamang ang makakapag-trigger sa mekanismong ito. And since I managed to audit the DNA sequence ni Doña Teodora at ang aking sariling dugo, alam ko kung paano i-reprogram ang scanner upang tanggapin ang kombinasyon ng aming parehong DNA. Sa isang matalas na tunog ng pagpihit ng mga mechanical na gears, ang dambuhalang pinto ay dahan-dahang bumukas. Ang amoy ng alikabok at ang nakabibinging katahimikan ng kasaysayan ay sumalubong sa amin. Sa loob, hindi mga ginto o mamahaling alahas ang bumulaga sa amin. Sa halip isang dambuhalang sirkito ng mga server at mga orihinal na dokumento ang nakahanay sa bawat sulok. Ang project. Black box, pabulong na wika ng aking assistant habang tinititigan niya ang mga monitor na kasalukuyan nang nag-re-reboot. Madami ito ang kaisa-isang database ng bawat illegal na transaksyon ng pamilyang Villamor sa nakalipas na 4 na dekada. Dito rin nakatago ang tunay na testamento ni Don Severino. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa sentro ng server. Doon sa ibabaw ng isang metal table ay may isang maliit na box na may pangalan ko. Para kay Trinidad, ang audit ng iyong katotohanan. Nang buksan ko ang kahon, hindi ang mga dokumento ng yaman ang bumulaga sa akin, kundi isang video recording na may petsang 30 taon na ang nakalilipas. Ang mukha ni Don Severino, ang lolo ni Teodoro, ay lumitaw sa screen. Trinidad, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay matapang mong hinarap ang bawat lobo sa iyong buhay. Ang tatay mo ay hindi namatay dahil sa mga Villamor. Siya ay pinatay dahil tinangka niyang ibunyag na ang kaisa-isang pundasyon ng kumpanyang ito ay nakatayo sa ilalim ng isang lupang ninakaw nila sa mga katutubo. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang bawat salita ni Severino ay tila isang matalas na sampal sa aking rasyonal na pag-iisip. And the worst part, ang huling wika ni Severino sa screen. Ang batang iniligtas mo sa Singapore, hindi siya si Lorenzo.
siya ay ang anak ni Geronimo na ipinagpalit sa'yo upang matiyak na ang lahat ng assets mo ay mapupunta sa kanya sa pamamagitan ng isang legal loophole. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay sa gitna ng init ng server room. Ang aking rasyonal na Trinidad ay nakaramdam ng isang matalas na gut punch. Ang kaisa-isang buhay na itinuring kong kayamanan ay isang panibagong bitag lamang ng aking pinakamatalinong kaaway. Geronimo ang sigaw ko sa intercom. Ngunit ang tanging sumagot ay ang boses ni Mateo na kasalukuyan nang nakaupo sa loob ng aking headquarters sa Makati. Pinapanood ang bawat galaw ko sa screen. Check your audit trail, Trinidad. Ang helicopter na sinasakyan mo ngayon. Ito ay sadyang ni program na upang huwag nang bumalik sa Manila. Ang Project Black Box ay isang one-way ticket patungo sa isang isla kung saan walang batas na susunod sa iyo. Ang cliffhanger ay ang tunog ng mabilis na pagbagsak ng kaisipan ng eroplano patungo sa dagat. Ang aking katarungan ay kasalukuyan ng nagiging abo at ang kaisa-isang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking mga anak ay kasalukuyan ng nagre-reboot ng kanyang sariling imperyo gamit ang buhay ko. Hindi ang pagyanig ng eroplano sa gitna ng unos ang nagpapatigil sa aking hininga, kundi ang isang nagyeyelong rasyonalidad. Ang bawat pagtataksil na inilatag ni Geronimo ay isa lamang maling kalkulasyon sa kanyang sariling audit. Habang ang bawat alarm sa cockpit ay tila nag-aabang ng aking pagbagsak, hindi ako sumigaw. Ang Wednesday na nangarap ng habambuhay na katapatan ay matagal na ring nabaon sa dumi ng nakaraan. Ang nakaupo rito ngayon ay ang reynang handang i-overwrite ang bawat sirkito ng kamatayan upang tiyakin na walang sinumang traidor ang makakatakas sa aking hatol. Madam, ang flight control ay nakalock na. Sadyang nilagyan ni Geronimo ng override code ang bawat navigation gear. Ang hysterical na ulat ng aking pilot habang pilit niyang pinipihit ang manibela. Ngunit ang eroplano ay tila isang pipi at binging. Bakal na sadyang lumilihis patungo sa gitna ng malawak at madilim na Pacific Ocean. Tinitigan ko ang screen ng aking tablet. Ang kaisa-isang lalaking nag-abot sa akin ng kamay sa gitna ng aking dusa ay siya palang kaisa-isang lobo na sadyang nag-aabang sa dulo ng aking paglalakbay. Geronimo, check your technical logic. Panimula ko, ang boses ko ay kasing talas ng isang surgical blade. Inactivate ko ang emergency blackout protocol sa buong jet. Sa isang iglap, ang lahat ng electronic system ay namatay. Kabilang na ang kaisa-isang link na ginagamit ni Geronimo upang kontrolin ang aming flight path mula sa Manila. Anong ginagawa mo, babagsak? Tayo hiyaw ng pilot habang nakikipagbuno sa manual controls. I am performing a system reset. Ang eroplanong ito ay merong manual analog override na ako mismo ang nagdisenyo noong panahong wala pa akong tiwala sa kahit kanino malamig kong tugon. Dahan-dahan kong inilabas ang isang maliit at lumang susi mula sa aking pendant. Ang kaisa-isang susi na ibinigay ng aking ama sa akin nung bata pa ako. Severino Geronimo. Akala niyo ay hawak niyo ang mitya ng aking buhay. Logic dictates na ang bawat arkitekto ay laging may exit path na hindi nababasa ng kahit anong virus. Nang may saksak ko ang susi sa manual ignition ng flight system, ang eroplano ay dahan-dahang huminto sa kanyang pagbulusok. Ang ingay ng makina ay nagre-reboot
At sa kaisa-isang sandali, naramdaman ko ang pag-angat ng aming altitude patungo sa kaligtasan. Geronimo, nasaan ka? Tanong ko habang inilalagay ko sa loudspeaker ang aming frequency. Trinidad. Akala ko ba ay tapos na tayo ang boses ni Geronimo sa kabilang linya? Punong-puno ng pagkagulat. Nasa loob ako ng private hangar mo sa Manila. I'm currently finalizing the last transfer. You can't stop the inevitable. Isang matalas na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mateo, check your audit trail muli. Sinasabi mong nasa hangar ka. Sadyang in-audit ko ang bawat movement mo. Simula nang maglapag tayo sa Iloilo. Ang kumpanya sa Singapore na ginagamit mo para sa transfer, iyon ay isang shell company na ako ang nag-incorporate sa ilalim ng pangalan mo. Ang bawat sentimong ni reroute mo ay kasalukuyan ng ginagawa ng ebidensya ng embezzlement ng mga otoridad. Ano? Paano? Inaudit ko ang bawat anino mo, Geronimo. Hindi ako nagtiwala. Nag-observe lang ako. At sa gabi nito, ang bawat dokumentong ninakaw mo ay kasalukuyan ng ginagawa ang pambayad sa iyong habambuhay na pagkabulok sa selda. Biglang tumunog ang alarm sa kanyang earpiece. Geronimo Rojas, you are under arrest by the NBI. Sumuko ka na. Pinutol ko ang koneksyon. Hinarap ko ang mga bata na kasalukuyan nang natutulog sa kanilang mga pod. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay tila isang himno ng tagumpay. Ngunit bago pa man ako makahinga ng maluwag, naramdaman ko ang isang matinding kaba sa aking dibdib. Ang tablet sa aking kandungan ay biglang nag-flash ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang account. Isang account na gumagamit ng digital signature ng aking ama. Trinidad, ang katarungan na nakuha mo ay sadyang nakabaon sa bilyon-bilyong halaga ng paghihiganti. Pero nakalimutan mo ang isa. Ang kumpanyang pinapatakbo mo ngayon ay kasalukuyan ng ina-audit ng mismong gobyerno dahil sa mga records na sadyang itinanim ni Geronimo bago siya mahuli. Naningkit ang aking mga mata. Ang digmaan ay hindi pa pala tapos. Ito ay nagpalit lamang ng anyo. Ang bawat sirkito ng aking imperyo ay kasalukuyan ng overload ng isang taong hindi ko kailanman nakilala. Ngunit may hawak ng kaisa-isang pirma na makakapagpabagsak sa akin. Ang cliffhanger ay ang tunog ng mabilis na pag-vibrate ng aking relo. Isang boses ng isang babae ang umalingaw-ngaw sa aking earpiece. Isang boses na kasing tamis ng asukal, ngunit kasing pait ng lason. Welcome to the board, Trinidad. Ako ang tunay na CFO ng Villamor Group, and I'm ready for your final audit. Hindi ang bango ng bagong bukas na kape ang nagpapatakbo sa aking isipan, kundi ang isang matalas na rasyonalidad. Ang isang ghost auditor ay laging may nakatagong ledger para sa mga taong akala ay tapos na ang audit. Habang nakatitig ako sa pangalan ng kaisa-isang babaeng nag-claim na siya ang totoong CFO, hindi ang kaba ang aking nararamdaman, kundi ang nakapanging ilabot na excitement. Ang Wednesday na nangarap ng simpleng buhay ay matagal na ring nabaon sa limot. Ang nakatayo rito ngayon ay ang reynang handang i-format ang bawat anino na sadyang pumasok sa aking imperyo. Iniharap ko ang aking tablet kay Geronimo na kasalukuyan ng nakaupo sa loob ng isang interrogation room sa NBI headquarters. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit,
ngunit ang kanyang mga kamay ay nakaposas na sa bakal na mesa. Geronimo, check your technical logic. Panimula ko ang aking boses ay kasing linis ng isang bagong hasang surgical blade. Sinasabi mong may kaisa-isang CFO ang Villamore Group. Logic dictates na ang bawat transaction ng kumpanyang iyon ay dumaan sa aking digital signature. At ang babaeng nagpapakilala bilang CFO, sadyang in-audit ko na ang kanyang digital fingerprint kaninang madaling araw. Sino siya, Trinidad? Sigaw ni Geronimo, pilit na kumakawala sa posas. Sino ang nag-set up sa atin? Siya ay walang iba kundi si Beatriz Sarmiento, ang babaeng inakala nating na ipakulong na sa kaisa-isang kaso ng fraud sa Singapore. Malamig kong sagot habang inilalabas ko ang mga dokumento. Ginagamit niya ang pangalan ng aking ina upang muling pumasok sa system. She isn't just a mistress, Geronimo. She is a deep cover agent para sa mga nakalaban nating sindikato sa Macau. Tumayo ako at nadlakad patungo sa salamin na naghihiwalay sa amin. Sinasabi mong binenta mo ang lahat para sa akin. I just audited your final bank statement. Ang bawat sentimo na ni-transfer mo sa Singapore ay kasalukuyan nang ni-reroute ko patungo sa isang public repository para sa mga biktima ng Villamore medical scandal. You didn't just fail as an attorney, you just became the prime donor for the people you destroyed. Nang iwanan ko si Geronimo sa kanyang sariling impyerno, dumiretso ako sa opisina ni Doña Teodora. Hindi ko siya binisita para magmakaawa. Dinala ko ang aking mga abogado at isang dambuhalang file ng mga ebidensya. Doña Teodora, wika ko habang inilalatag ko ang mga papeles sa kanyang mesa. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga transaksyon ng mga ghost foundations na kanyang pinatatakbo. Logic dictates na kapag ang isang barko ay lumulubog, ang kaisa-isang paraan para lumutang ay ang pagtatapon ng basura. Ikaw ang basura sa kumpanyang ito. If you sign this retirement declaration na naglilipat ng lahat ng iyong natitirang shares sa akin, hahayaan kitang mabuhay sa isang probinsya nang walang kahit anong kasong kriminal. Nanginig ang mga kamay ng matanda. Ang kanyang kagalang-galang na anyo ay tuluyan ng nadurog. Wala kang autoridad, Trinidad. Ang kumpanyang ito ay amin. Ang kumpanyang ito ay hindi kailanman naging sa inyo. Ibinigay ko lang sa inyo ang ilusyon ng pagmamay-ari habang ina-audit ko ang bawat butas sa inyong mga pader. Sagot ko nang may mapanuyang ngiti. Check the clock, Doña. Pagpatak ng 2:00, ang bawat shares nyo ay mag-e-expire na dahil sa breach of fiduciary duty. Hindi nagtagal pinirmahan ni Doña Teodora ang mga papeles. Ang kanyang pagpirma ay ang huling nota sa dula ng kanyang kasakiman. Lumabas ako ng gusali, sinalubong ang liwanag ng araw. Ang bawat hakbang ko ay puno ng autoridad na matagal ko ring iningatan. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, naramdaman ko ang isang matinding pag-vibrate ng aking smartwatch. Isang mensahe mula kay Paolo, ang aking anak. Mami, may naghihintay po sa atin sa bodega sa Negros. Sabi niya, siya raw po ang tunay na may-ari ng Phoenix Heart Patent. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang akaisa-isang lihim na akala ko ay kontrolado ko na, ay siya palang kasalukuyang nagre-reboot sa loob ng kaisa-isang bodega na akala ko ay nalinis ko na. Ang cliffhanger ay ang tunog ng isang sasakyang humaharurot patungo sa direksyon ng bodega. Ang digmaan ay hindi pa pala tapos.
Ito ay nagpalit lamang ng anyo patungo sa kaisa-isang taong kailanman ay hindi ko naisama sa aking audit. Hindi ang amoy ng napanis na langis sa bodega ang nagpapadaloy ng kaba sa aking mga ugat, kundi ang isang nagyeyelong rasyonalidad. Ang bawat ghost na sadyang iniwan ko sa aking audit ay may nakatagong mitsa na handang sumabog sa oras na hindi ko inaasahan. Habang binabaybay ko ang madilim na pasilyo patungo sa kaisa-isang lugar na akala ko ay nalinis ko na, ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang algorithm na pilit na nagre-reboot sa gitna ng banta. Ang Wednesday na nanggarap ng kapayapaan ay matagal na ring nabaon sa dumi ng nakaraan. Ang kaharap ko ngayon ay ang kaisa-isang arkitekto ng katarungan na hindi kailanman papayag na ang kanyang final legacy ay manakaw ng isang aninong walang mukha. Nakarating ako sa loob ng bodega. Ang bawat sulok ay madilim, tanging ang asul na liwanag mula sa aking tablet ang nagbibigay ng anyo sa paligid. Dun sa gitna ng mga naglalakihang server rack, nakita ko si Paolo, ang aking anak, na kasalukuyang nakatayo sa harap ng isang lalaking nakasuot ng itim na hoodie. Ang lalaki ay may hawak na isang manipis na piraso ng bakalisang kaisa-isang master key na sadyang ginawa ng aking ama bago siya pumanaw. Mami, huwag po kayong lalapit ang pasigaw na wika ni Paolo. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng gulo at takot. Sabi niya, ikaw ang pumatay kay Lolo Severino para makuha ang kumpanya. Sabi niya, ang bawat yaman mo ay galing sa paglason sa kanya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Tinitigan ko ang lalaking nakatayo sa tabi ni Paolo. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang hood. Ang kanyang mukha, isang mukhang punong-puno ng pagkakahawig sa aking ama, ay tila isang dambuhalang sampal sa aking rasyonal na pag-iisip. Severino ang pabulong kong wika. Hindi ako patay, Trinidad. I just audited the world from the sidelines. Ang kanyang boses ay umalingangaw sa buong bodega. Ang bawat piraso ng imperyong ito ay inilaan ko para sa kaisa-isang anak na marunong mag-isip ng rasyonal. Pero mali ka sa isang bagay. You don't own the company, you own the debt. Iniharap niya sa akin ang isang dokumento na may tatak ng Ministry of Finance. Ang bawat asset na kinuha mo mula sa mga Villamor ay kasalukuyan ng ginagawa ng collateral para sa isang utang na sadyang nilagdaan ng tatay mo bago siya pumanaw. Ibinenta ko ang kumpanya sa isang global conglomerate sa kabilang ibayo ng dagat. You're just a manager, Trinidad. And you're fired. Naramdaman ko ang matinding kurot sa aking dibdib. Ang lahat ng aking tagumpay, ang bawat pangalang nilinis ko ay isa lamang dula na sadyang itinanghal upang ipakita ang aking pagiging disposable asset sa kanyang mata. Isang dula, papaganito ba ang trato mo sa dugo mo? Ang malamig kong wika habang mabilis na tumatakbo ang aking mga daliri sa tablet. Logic dictates na ang isang kumpanyang itinayo sa utang ay laging may butas na ako lang ang may hawak ng susi. Pinindot ko ang execute command. Sa isang iglap, ang bawat monitor sa loob ng bodega ay nag-flash ng kulay lila. Ang lahat ng original patents na ninakaw nila ay hindi pala sa server na iyon nakatago. Ang mga ito ay sadyang nakalink sa isang digital ledger na kailanman ay hindi nila mapapalitan dahil naka-blockchain ito sa sarili kong pangalan. Check your financial logic.
Papawika ko habang dahan-dahan akong lumalapit sa kanya. You sold the assets, but you forgot that the patents, the heart of the company, ay nasa ilalim ng aking digital signature. You're not just bankrupt, you're currently in the middle of an international fraud case. Nanlaki ang mga mata ni Severino. Ang kanyang kumpiyansa ay tuluyan ng naging abo. Sa gitna ng kaguluhan, inutusan ko si Geronimo na pumasok. Ang mga opisyal ng NBI ay mabilis na nilagyan ng posas ang kaisa-isang lalaking nag-audit ng buhay ko. Audit complete, Papa. Malamig kong hirit bago ko siya tuluyan tinalikuran. Habang nilalabas siya ng mga otoridad, lumingon si Paolo sa akin. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagsisisi at pagkilala. Akala ko ikaw ang masama. Hinaplos ko ang kanyang pisingi. Ang katarungan ay hindi ibinibigay, Paolo. Ito ay itinatanim sa ilalim ng bawat kasinungalingang pilit nilang itinanim sa iyo. Ang cliffhanger ay ang tunog ng mabilis na pag-vibrate ng aking relo. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na may markang Level Omega. The game is not over, Trinidad. Ang tunay na may-ari ng lahat ng lupain sa Negros ay ang taong kasalukuyang nakatayo sa labas ng pintong ito. Naningkit ang aking mga mata. Ang digmaan ay hindi pa pala tapos. Hindi ang malamig na hangin ng madaling araw ang nagpapanginig sa aking kalamnan, kundi ang isang nagyayalong rasyonalidad. Ang bawat pagtataksil ay may katumbas na resibo, at sa gabing ito, titiyakin kong ang huling pangalan na maglalaho sa mapa ng Negros ay ang pangalang pilit na sumisira sa aking kinabukasan. Tinitigan ko ang pinto ng bodega. Gilepin to na sadyang idinisenyo upang maging libingan ng aking mga lihim. Ang bawat hakbang ko ay kasing linis at kasing talas ng isang surgical blade. Handang magodit sa bawat anino na matagal nang naghihintay sa aking pagbagsak. Pagbukas ko ng pinto, hindi isang dambuhalang hukbo ang sumalubong sa akin, kundi isang lalaking nakasuot ng simpleng barong, nakatayo sa gitna ng mga naglalagablab na server ng data center, na sadyang ipinagkatiwala sa akin ng aking ama. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Siya ang lalaking sadyang pinili ko na maging abogado ng aking kumpanya. Ang lalaking itinuring kong kaisa, isang kakampi sa gitna ng mga lobo. Geronimo Fontanilla. Trinidad, let's be professional. Wika niya ang kanyang boses ay punong-puno ng mapanuyang autoridad. Hawak niya ang isang maliit na device na kasalukuyan nang nag-u-upload ng lahat ng aking private research patungo sa isang offshore account. Akala mo ba ay napakababa ng tingin ko sa iyo para hindi ko mapansin ang bawat backdoor na nilagay mo sa system? Sa mundong ito ng mga bilyonaryo, ang kaisa-isang taong marunong mag-audit ay ang taong matagal nang nag-aabang sa iyong pagkakamali. Tinitigan ko siya nang walang kahit anong emosyon. Ang aking tablet ay kasalukuyan nang nagdi-display ng isang System Lockdown Protocol. Geronimo, check your technical logic. Malamig kong tugon ng boses ko ay kasing talas ng isang bagong hasang processor. Sinasabi mong hawak mo ang patent ng Phoenix. In-audit ko na ang bawat sirkito ng server na ito kaninang 3:00. Ang kaisa-isang file na kinokopya mo ngayon ay isang logic bomb. Sa sandaling makomplete ang download, ang kaisa-isang computer na ginagamit mo ay magsisilbing transmitter ng iyong sariling digital fingerprint
patungo sa NBI server. Nanlaki ang mga mata ni Geronimo. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay dahan-dahang naglaho na palitan ng isang nakapangingilabot na pagkabigo. Nagsisinungaling ka, ang encryption ko ay kasing lakas ng kay Don Severino. Ang tatay ko ay isang henyo, pero siya ay nakatali sa kanyang sariling kasakiman. Wika ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. At ikaw, Geronimo, you are just a copy of his worst version. Sinubukan mong gamitin ang katarungan bilang katuwang, pero sa huli, ginawa mo lang itong pambayad sa iyong sariling krimen. Pinindot ko ang isang command sa aking smartwatch. Isang malakas na tunog ng pagpihit ng mga bakal na trangka ang umalingaw-ngaw sa buong gusali. Ang bawat exit ay kasalukuyan ng naka-lockdown. Ang mga opisyal ng NBI na sadyang inabangan ko sa labas ay pumasok ng may dutwat na otoridad. Geronimo Fontanilla, you are under arrest for grand larceny, cyber espionage, at pagnanakaw ang proprietary technology, ang wika ang opisyal, habang nilalagyan ang posas ang lalaking, akala ay siya ang may hawak ng trono. Habang kinakaladkad siya, palabas tumigil siya sa tapat ko. Sisisihin mo ba ang sarili mo, Trinidad? Dahil sa lahat ng ginawa mo, naiwan kang mag-isa. Walang pamilya, walang asawa, at walang katapatan. Tinitigan ko siya ng may matinding pandidiri. Hindi ako nag-iisa, Geronimo. Kasama ko ang katotohanan na kailanman ay hindi niyo kayang i-audit. At ang kumpanya ay hindi na sa mga Villamor o sa mga Rojas. Ito ay pag-aari na ng mga manggagawang nilinlang nyo. Nang tuluyan ng makaalis, ang lahat na iwan akong mag-isa sa gitna ng laboratorio. Ang bawat monitor ay nagsisimulang mag-shutdown, naglalabas ng isang malinis at payapang kadiliman. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang kaisa-isang hininga ng tunay na kalayaan. Inilabas ko ang aking cellphone at tiningnan ang huling mensahe mula kay Paolo. Isang litrato namin na kuha nung siya ay bata pa lamang nakatago sa loob ng isang lihim na file na sadyang nilagyan ko ng label na Project Esperanza. Ang cliffhanger ay ang tunog ng mabilis na pag-vibrate ng aking relo. Isang notification mula sa aking private server na nagbababala biometric lock for the final document at Iloilo. The signature is not yours. Naningkit ang aking mga mata. Ang tunay na tagapagmana ng lupain sa Negros ay hindi si Paolo. Ito ay ang kaisa-isang anak na akala ko ay namatay na sa incubator noong araw ng aksidente sa Manila. Ang digmaan ay hindi pa pala tapos. Ito ay nagpalit lamang ng dimensyon patungo sa kaisa-isang tao na akala ko ay kailanman ay hindi ko na muling makikita. Hindi ang kislap ng mga bituin sa langit ng Negros ang nagpapakalma sa aking sistema habang pinagmamasdan ko ang dapit hapon, kundi ang isang nagyayalong rasyonalidad. Ang bawat audit sa aking buhay ay may kaukulang katapusan at sa gabing ito, ang huling pirma na ilalapat ko ay hindi para sa isang kontrata, kundi para sa aking ganap na kalayaan. Tinitigan ko ang tablet sa aking kandungan, ang mga dokumentong nagpapatunay na si Lorenzo, ang batang inakala kong pumanaw sa incubator. 6 na taon na ang nakalilipas ay kasalukuyan ng buhay at sadyang itinago ni Doña Teodora bilang kaisa-isang insurance policy laban sa aking pagbangon. Madam Trinidad, ang lahat ng papeles para sa pagbawi sa kumpanya ay handa na.
Ngunit ang tungkol sa bata, ang NBI ay nasa labas na ng kinaroroonan ni Lorenzo sa Iloilo. Wika ni Rodrigo, ang aking tapat na security chief, na sadyang nanatili sa aking tabi sa kabila ng lahat ng unos. Tumayo ako mula sa aking silya. Wala na ang kaba. Wala na ang pait. Ang Wednesday na nangarap ng pamilya ay matagal na ring nabaon sa limot. Ang nakatayo rito ngayon ay ang reynang handang i-format ang bawat anino na sadyang pumasok sa kanyang system. Pagdating namin sa itinakdang lugar, isang abandonadong simbahan sa dulo ng Iloilo, bumulaga sa amin si Doña Teodora. Nakaupo siya sa gitna ng altar, punong-puno ng galit, habang sa kanyang tabi ay ang batang nagngangalang Lorenzo, ang kaisa-isang buhay na kinuha nila sa akin. Trinidad akala, mo ba ay natalo mo na ako, ang hysterical na sigaw ng matanda. Hawak ko ang anak mo. Ibigay mo sa akin ang lahat ng assets ng T-Empire o sisiguraduhin kong hindi na makikita ng batang ito ang kanyang susunod na kaarawan. Hindi ako sumigaw. Lumakad ako, palapit ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ko ay kasing talas ng isang surgical blade. Teodora, check your tactical logic. Ang kumpanyang pinaglalaban mo ay wala na sa ilalim ng Villamor name. Inaudit ko na ang bawat butas ng iyong foundation kaninang madaling araw. Ang kaisa-isang taong nagpoprotekta sa iyo ay kasalukuyan ng nag-archive ng iyong confession. Biglang lumitaw si Paolo sa pinto ng simbahan bitbit ang isang tablet. Mama, tama na. Ang lahat ng ebidensya ng pagkidnap sa akin at sa kapatid ko ay naka-broadcast na sa bawat social media platform. Tapos na ang laro nyo. Nanlaki ang mga mata ni Doña Teodora. Ang kanyang kumpiyansa ay tila isang basong kristal na biglang nadurog. Sa isang mabilis na kilos, pumasok ang mga opisyal ng NBI at mabilis na nilagyan ng posas ang matanda habang pilit niyang ipinagtatanggol ang kanyang sarili. Nang ilapit nila si Lorenzo sa akin, naramdaman ko ang kaisa-isang tibok ng puso na 16 na taon kong ipinaglaban. Niyakap ko ang aking anak ng mahigpit. Nararamdaman ang kanyang init na sadyang pumatay sa bawat lamig na naramdaman ko sa loob ng 6 na taon. Maikaw ba talaga ang mami ko, ang pabulong na wika ni Lorenzo? Ang kanyang boses ay punong-puno ng kamusmusan at pagkilala. O anak, at hinding-hindi na kita, muling iiwan sagot ko habang hinahalikan ko ang kanyang noo. Pagkalipas ng ilang buwan, ang bawat piraso ng aking buhay ay muling nabuo. Ang T-Empire ay naging isang global leader sa medical technology. Ngunit, sa pagkakataong ito, ang bawat miyembro ng board ay dumaan sa kaisa-isang audit na hindi kailanman mabibigo ang audit ng integridad. Binisita ko si Doña Teodora sa kanyang selda. Wala na ang mga mamahaling perlas. Ang tanging suot niya ay ang orange na uniforme ng bilangguan. Tinitigan ko siya nang walang kahit anong bakas ng awa. Sinasabi mong ginamit mo ang anak ko para sa kapangyarihan. Na yon, Donya, ang kaisa-isang kapangyarihang natitira sa iyo ay ang pagkakataong magnilay sa iyong mga kasalanan habang ang kumpanyang itinayo mo ay kasalukuyan ng ginagawa ang shelter para sa mga biktima mo. Tinalikuran ko siya nang hindi na muling lilingon. Sa labas ng bilangguan, sinalubong ako ni Paolo at Lorenzo. Ang aming hinaharap ay hindi nakatali sa sinumang Villamor, kundi sa bawat kislap ng aming sariling bukang liwayway. Kinuha ko ang aking lumang singsing sa kasal, ang singsing na ibinigay sa akin ni Luciano
noong ako ay wala pang alam sa mundo. Dahan-dahan ko itong itinapon sa kailaliman ng dagat sa Cebu. Tapos na ang audit. Nanay, pabulong kong wika sa hangin. Ang katarungan ay nakamit na at ang bawat pirma ay akin na. Ang huling sulyap ko sa dagat ay ang pagtatapos ng aking nakaraan at ang pagsisimula ng isang bagong kabanata, kung saan ang reyna ay hindi na kailangan ng korona upang maging malaya.